teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Napakataas, di maabot. Napakalalim, di masisid. Napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. Napakataas, di maabot. Napakalalim, di masisid. Napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. Ganyan ang pag-ibig na taglay ko ngayon. Napakataas, napakalalim at malawak. Ganyan ang pag-ibig na taglay ko ngayon. Napakataas, napakalalim at malawak. Napakataas, napakalalim at malawak. Napakataas, napakalalim at malawak. Ay magandang umaga po sa ating lahat. Maganda at sabihin na natin a very beautiful morning, Saturday sa ating lahat. At muli, wini-welcome namin kayo sa another series ng awit ng pag-ibig. At muli, tayo ay magkikwentuhan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. At siyempre, siguro nakita nyo na yung ina, pero yung anak, hindi pa. Ngayon pa. Pero bago yan, mananalangin muna tayo. Sister Bikay, kayo na ang manalangin. Thank you, Lord. Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, pinupurit, pinasasalamatan po namin kayo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli na kami gamitin nyo para sa inyong salita, para maipahayag ang kabutihang ginawa nyo sa amin, lalo sa akin at sa aking anak. Dalayan ko, Panginoon, na kayo ang manguna, kayo ang magsalita para sa amin, at kayo ang manguna para sa aming
sasabihin sa buong oras na ito. Lahat ng papuri ay binabalik namin at sa inyo lamang ito namin inaalay. All glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. So muli ay may mga bago tayong pag-uusapan. No? Pero bago yan, pinapakikilala ko muna si Sister Marivic. Alam niya, naalala niyo si sino ngayon kasama natin nung nakalimutan ang pangalan? Brother Iko. Yung si anak mo. Brother Iko, si Oh, Nico. Brother Iko. Hindi ko narinig. At ngayon ay kasama natin si Brother John. So bati muna siguro si Sister Marivic. Yan, good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng nanunood sa oras na to at sumusubaybay sa Good Morning Jesus. Gayon din sa mga audience namin, maraming pong salamat sa inyong lahat. Okay. Brother Jed, pasok. Hello po, good morning Jesus, binabati ko po kayong lahat. Wala ka bang Thank you, gustong batiin na sa mga barangay o ano pa man dyan? Sa mga, Binabati ko rin po pala yung CSM at saka yung mga friends ko. Hello po. okay. May nintay akong pangalan, walang lumalabas. Anyway, so ngayong umaga po ay kasama ko ang mag-ina at muli I would like to explore more, especially on the spiritual side, mga insight, mga pananaw at marami nga ako narinig na comment na nakakamangha yung mga, alam mo yun, Sister Bika, yung kanilang mga insight, mga bata pa, pero may lalim talaga no? So, siguro, isang magandang gusto kong umpisang tanong ano pagkakaiba nito at saka yung isa? Siguro yung isa panganay, Oo, maliban doon. Maliban doon sa ugali. Sino ang mas manageable sa kanilang dalawa? Kumbaga, ano pagkakaiba nilang dalawa? kasi medyo mas mapasensya tong panganay kesa dun sa bunso. Pero kasi may iba-iba silang karakter na minsan pag nag-aaway sila galit ako, tapos sila bati na, ako galit pa rin. Alam mo yung naiinis pa rin. Bakit? Parang nagkagalit sila, pero parang mamaya, kuya bili na tayo. Ay, Yung parang ganun, wala lang? parang wala lang, ganon. Talaga? So, pag di mo sila kilala, parang magugulat So, ka. mas mapasensya si Brother Jed. Yung isa mas toyoin, kumbaga, o paano? Medyo mas maano siya kailangan mo siya ng mahabang pangunawa. Sa bagay bunso, sa madaling no? salita, kakaiba. Kakaiba. Hindi talagang kakaiba siya. Alam naman niya yun. Oo. Curious ako dun sa sinabi ng mami mo. Anong attitude kayo meron bilang magkapatid na, of course may differences, di ba? Nag-aaway kayo. Pero ba't parang ang dali-dali na parang walang nangyari? Anong attitude nyo sa bawat isa? Siguro may matututunan kami sa inyo. Siguro po, yung sanay na rin po simula bata kasi Oo, pero may mga kapatid hanggang tumanda, parang andun na yung away. Pero kayo, ayun nga, sabi nga po ni Mama, mas natutunan ko yung maging pasensyoso tsaka maunawain po. Siguro turo din po kasi nila yun So ikaw yung unang nagpa-patch up, kumbaga? Parang Ikaw ganun yung na rin unang po. lumalapit? Po. Magandang husband material to. Pag ganun. Hindi siguro hindi talaga sila nagtatanim ng galit sa isa't Isa pa. isa. Isa pa Ine-express nila yung galit nila. After nun wala na Yung parang, okay, tapos na, nasabi na namin na ano na namin. Ganun lang sila kadali. Pag sinabi na, tapos na yon. Hindi na yun, ikaw nga kahapon, hindi ganun yung, walang sumbatan. Pag tapos na, kahit nga minsan hindi pa nila napag-usapan. Ayun na nga Go. Tsaka mahirap din po kasi magkasama rin po kami sa bahay. Malalaman din po kasi pag yung tension din. No, pero I've seen families na minsan yung mga habang tumagal, lalong, ayun na nga, yung lahat ng galit, ando, naipon. Pero sa'yo, paano ba tinitignan ng kapatid mo, maliban sa pasensya? Hindi, siguro po- How do you look at your role sa kapatid mo? Siguro po kasi nung buhay pa si Erpat, siya rin po kasi nag-guide sa amin. Or yung mga tinuro niya na ganun dapat kasi siguro sa experience niya rin nung magkakapatid sila. Tsaka sa experience din nila mama na nagtutulungan dapat kasi parang kami lang magkakampi, ganun. Magtutulungan din sa pagtanda. Kaya siguro ganun po yung unawaan namin tsaka yung pagpapasensya sa isa't isa po. So parang nandun na nauna na yung pagmamalasakit sa bawat Yes, isa na kung ano mang kakulungan nito, parang i-cover ko na lang, parang gano'n, So, paano pag mami mo nakitaan mo ng kakulangan? How do you handle it? Paano kayo mag-away, mag-ina? Hindi, ang maganda... Panganay ka kasi. Opo, ang maganda naman po sa amin, parang open po kami kapag
kapag may konting tampuhan or may problema yung tulad kami, pag nausapan na kapag ano na po kami, kunwari sa sala po kasi namin, doon lang po yung mismong pag nakatambay na kami or nanonood kami ng TV, may scenario na mag-open up sa amin na kung ano yung Paano? Let's say, kunwari, masama ka ng loob sa isa sa kanila, tapos hindi pa nare-resolve. Paano mo inumpisahan? Paano mo sinasabi? Paano mo ini-initiate? Feeling ko po kasi parang wala pong initiate na sorry, pero parang pakiramdaman na lang po na okay na tayo. Tapos parang kunwari, nasosolve yun kunwari sa isang area po ng bahay namin, sa simpleng kainan, doon na po kami nakakapag parang okay na. So, ang maganda sa inyo, hindi nyo hinahayaang tumagal yung conflict. Apo. Gano'ng Dapat. katagal ang pinakamatagal? Siguro po, nung mga bata pa po kami, siguro may mga tumagal din siguro ng 3 araw. Pero pag pag nakatulog na, okay na po. Kasi kunwari hindi rin po kasi may iwasan na kailangan din namin ng isa't isa din. Parang dadating na lang din po na okay na po talaga. So, maganda yung sinabi niya eh. Na-realize ng bawat isa na kailangan ko pa rin siya eh. No matter tama o mali. Pero yung relasyon namin, bahagi siya ng buhay ko. So, hindi ko pwede siyang itsapuera dahil sa sama ng loob ko. Kasi kailangan, your need for one another nandoon eh, no? Apo. Tsaka siguro dahil sa experience din niya po na mas naging close kami nung nawala si Erpat, parang kami na po talagang Paano mo masasabing mas naging close kayo nung mawala ang father mo? parang mas naging concern kami sa isa't isa. Kunwari may umalis, kailangan kung sino po yung umalis, kailangan lagi po siyang mag-open na kung nasan na po siya. Kasi parang nandun na rin po yung takot namin sa isa't isa na something na may mangyari. Para in case po na ganun, madali po namin siyang ma-check or mapuntahan. Ganun. Ilang taong ka na, Jad? Nasa 27 po. Ayun, di ba? Di ba pag sa ibang pamilya, kailan mo ba magpaalam mo? 27 anyos na ako eh, di ba? May mga ganun eh. Sa akin, I experience, although only child, lalo na ako, only child, pero hindi ko kailangan magpaalam. Pero kayo, you make sure na alam nila kung nasaan ka. Para kasing ano rin po yun eh, na tinuro din sa amin na respect po sa magulang din po na Okay. sabihin. So, ang father mo, even at that time, nung buhay siya, he made sure na alam niya kung nasaan kayo. Yes. So, bakit bata pa kayo na, no? At that point. Okay, so, may gusto ko pang tanong kay Bikay. Anong characteristic ng husband mo ang very clear kay Jed? Yung medyo quiet siya. Mas Mas tahimik siya. okay. Kasi si Pastor Tony, kahit hindi kami mag-usap, kahit hindi naman kami mag-aaway, pero pwede kaming hindi mag-usap mula Manila to Laia. Oh, okay. I understand that. Unless na magsalita ako, hindi pa rin, hindi siya yung pala salita eh. Hindi siya pala kwento. Kaya yun siguro, pero si Jed kasi medyo nag-change na siya mula nung nawala yung papa niya. Tsaka sabi ko dapat no secret. Anumang sitwasyon, hindi pwedeng may sikreto. Especially kung sa inyo nangyayari. Diba? Okay. Kung sa ibang tao, hayaan mo ng sikreto yun, di naman natin. Pero sa kanila, walang sikreto. Para alam namin kung saan kami mag-i-stand, kung ano ang gagawin. Diba? Mahirap kasi yung di mo alam yung nangyayari sa anak mo, sa pamilya mo. Tapos may lumabas na yung pangyayari, wala kang kaalam-alam. So practically, lahat na nangyayari sa buhay mo, alam nila. Opo. Wala kang itinatago. Wala po. Yun po yung maganda na parang nangyari sa amin nung nawala si Papa. O parang mas naging open po. parang mas naging vulnerable kayo sa isa't isa. Parang mas trusting kayo. Kasi ang feeling mo is, kung di ko pa ita-trust, hindi pa ako magtitiwala sa mga taong ito. Kanina pa ako magtitiwala. Di ba? Sino pang tutulong sa akin? Kumbaga, no? And I think that's one values na napakaganda sa isang pamilya. Kasi normally sa ibang pamilya, taguan eh. Yes. Di ba? Pati sama ng loob, taguan. Di ba? So, ang nangyayari, nagkakaroon ng misunderstanding. Akala galit yung isa, yung pala may dinadala. Ba't galit ka sa akin, di ba? Dahil hindi ka kinikibo. So, in your case, more of, as a whole, personally,
mas masasabi bang ano ka, soloista ka? Although it is a negative term. So, more on, ang tawag ko dyan, self-entertaining eh. Or you have your group. Siguro po kasi parang hanggat kaya ko pong solusyonan mag-isa, ganun po yung... Hindi naman may problema. Kundi yung personality mo, mas ano ka ba, mas masaya ka na nag-iisa ka or hindi naman? May time po na ganun. Kasi nung nangyari kay Airpat, parang medyo marami na rin po talagang na-experience na kung ano may nararamdaman ko sa sarili ko. Siguro, ano pa rin, mas pinopokus ko pa rin yung parang yung emotion tsaka yung pagiging yung sa self-improvement po. Ibig mo sabihin, pwede ko bang sabihin o pwede ba naming sabihin na mas nag-mature ka nung mawala ang father mo? Parang ganun na rin po, paski parang kailangan po talagang mag-step up. Ayun. Kasi nung nawala si Airpat, parang kailangan kong kontrolin kung yung mga dating kakulitan, siguro nahihiya na rin ako pag ako yung panganay, tas parang may mga ganong pang part na... Tapos ikaw pa yung intindihin, ikaw Apo. pa yung uunawain. Anong observation mo, Sister Bikay, nung, yun nga, sa kanya? Anong development niya after a while na nawala nga yung si Pastor Tony? Mas responsible siya kasi sa finances, mas kailangang part siya na, kasi sila naman ang nag-work, hindi naman talaga ako nag-work, no? So, maraming sitwasyon na kailangang panindigan niya or siya yung magdi-decide, like yung magpagawa ng sasakyan, yung mga gastusin sa bahay na bayad sa ilaw, syempre hindi ko naman kaya kung ako, no? Sa tulong ng Panginoon, kailangan mag-decide sila or kailangan gawin talaga nila yon kasi part sila ng family. Hindi pwedeng ako lang ang mag-iisip, di ba? Oh, pero mukhang siya, hindi niya tinignan to as obligation eh. Kasi anong sinabi niyang step up, parang bang, he took it upon himself, di ba? Parang ganun nangyari sa'yo na hindi dahil kailangan kong gawin to, gusto kong gawin gusto ito. ko pong gawin. Ganun po, gusto kong gawin kasi nga, yun nga yung sa sinasabi ko nga na, yun din yung tinuro, tsaka yung parang, sa akin po parang yun na po yung, hindi naman obligadong ibalik mo sa kanila yung ginawa sa'yo, pero yun po yung gusto kong gawin, na mabalik ko po yung, na parang maging thankful po ako. Parang yung grateful ka Yes po, doon sa kanilang... Kasi ibang mga bata, hindi ba, na nakapag-aral na, parang they live their own family and they have their own. So, meron akong gustong tanong kay Jed eh. Para lang ma-close na natin yung nakaraan. Paano ka nag-cope? Kasi nakita kita eh, nung, during the wake. And then, for a long time, you were practically, parang you were, hindi naman sa family, kundi sa tao, parang you were isolating yourself. Pwede mo bang i-share sa amin? Ano nangyayari noon at that time na you were trying to cope with the situation? Siguro po yung... hindi naman ako lang naka-experience. Hindi lang po ako naka-experience sa amin. Parang kahit sila mama, Hindi, kahit you sila... personally, gusto Apo. namin ma-explore ikaw mismo. Apo. Paano ka, how did you go through the process? Ayun nga, tulad nga po ng sinasabi ko, parang hanggang ngayon naman po, parang hindi ko pa rin, parang sa sarili ko hindi pa rin po ako okay. Kasi parang bumabalik pa rin yung na-experience namin na parang kahapon lang nangyari. May mga ganun pong time. Pero masasabi ko na medyo okay na rin po dahil sa guide din po ni Mama. Tsaka sa every word na binibigay niya na galing sa Bible, then we're guided by by prayer na every alis namin na dapat kailangan magpapapray ako kay Mama. Kasi yun po yung naging parang yun po kasi yung na nakasanayan namin nung buhay pa si Airpat na every alis namin kailangan mag-pray kami or magpapapray kami sa kanya. So, ang laki talaga ni influence ni Papa mo, no? Para bang wala na siya, pero parang nandiyan pa rin siya. Kasi na-inculcate sa inyo talaga yung values na dapat ninyong matutunan. No? Even at your age right now, patuloy. So, napakagandang sabihin na nating influensya sa buhay na that's why it was difficult. No? It was really difficult to... Talaga po, parang experience na
kahit saan po kami pumunta, parang siya yung nakikita namin sa bawat act ng isa't isa sa amin or ginagawa. Doon sa sinasabi, parang kunwari may mga masasabi po kami na sentence na, ay, parang si Papa yung sinasabi niyan, parang ganun. Kung ano yung ginagawa namin, ay, ginagawa ni So Papa yan. natural na talaga. Parang siya yung lagi namin nakikita po. Tanong, was there a point, honestly, no, wala namang masama, no, kung it's part of the grieving process. Was there a point na sinisi mo ang Diyos o nagalit ka sa Diyos, even for a while, na talagang, alam mo yun, you got angry with God. So, ano nangyari doon? Yun nga po, nung yun nga, magandang ano po yun. Kasi yun din po yung gusto ko rin pong malaman ng iba na parehas na na-experience namin. Kasi nung that night po na nangyari, na nawala si Papa, may question po talaga na hindi maiwasan or magalit ka po. Nagalit ka kay Lord. Yun, opo, parang may konting ganun. Then thankful po ako kasi narinig ko na parang tulad nga po ng sinabi ko na nag-open up po kami na hindi po pala dapat talaga na magalit or questionin si Lord kasi yun nga po kasi ang tao po ay nagmula po sa Kanya. Parang bakit mo siya questionin kasi parang yun na po yung mission accomplished nga yung taong yun. Then parang bumalik na po siya talaga sa ating Creator. Actually, ito yung isang gusto ko kasi bigyan ng diin na hindi ko alam sa Tagalog eh. Yung grief, everyone has to go to grief. Hindi pwedeng sabihin na okay na ako. Hindi pwede eh. It's part of the process na kung gusto mong lumaya, eventually, maunawaan, kailangan dumaan ka sa grieving process. Hindi madali. Kaya nga tinanong ko sa iyo, nagalit ka ba sa Diyos? Because you have to be honest with yourself and even with God na okay, ito nagagalit ako sa iyo. Apo. Yun nga yung kwento ko na lang din po yung experience ko na Okay. dati po hindi ako naniniwala kasi siguro bata pa, sa depression, sa anxiety po, until na naranasan ko siya, na hindi ko alam na yun na po pala yung tinatawag nilang depression. Yung may time na, halimbawa po sa trabaho, may gagawin ako na ibang bahay, maalala ko siya. Then lalabas muna ako sa customer na bahay para umiyak. Sa sakyan, iiyak ka po. Then may time po ako na nakwento ko na rin po kay mama na nung one time po na nagdadrive ako, sinubukan kong pumikit ng 10 seconds habang nagdadrive na. Habang tumatakbo yung Apo, sasakyan. ang bilis po is 60 kilometer per hour. Kwento ko po kay mama yon. Then siguro hindi ko rin po alam kasi parang natulala na rin po ako something or para kasing nung na-experience ko po yung nawala si Papa, parang sana sabay-sabay na lang para sana end of the world na, parang ganun po yung yung naramdaman ko na sobrang sakit. Pero thank you Lord kasi nga guided pa rin kami ni Mama na siya yung naging lakas namin. Then thank you Lord kasi hindi siya pinabayaan ni Lord. Isang nakita ko sa inyo bilang family, hindi nag-grieve individually. Nag-grieve kayo na sabay-sabay. And you open up to everyone kung anong nararamdaman nyo. So, bigay malaki ang kinalaman mo doon. Were you creating that situation among yourselves na sabay-sabay kayong nagluluksa? Ayun pala yun na. Sabay-sabay kayong nagluluksa. You were expressing your feelings and everything. Actually, hindi ko nga sa kanila nung una pinapakita na nagigrieve ako. Yung nagdadalamhati. Nagdadalamhati. Pero ang totoo, yung sa gabi umiiyak ka na walang boses. Basta iiyak ka na lang. Pag nasa trabaho sila, iiyak ka na lang. Lately nga, pag napapanood ko sa YouTube, yung mga kantang luma, andun pa si Pastor Tony, naka-face mask pa Makikita mo, okay lang. Talagang okay lang. Tinitingnan ko siya, buhay siya, kumakanta siya di ba? Hawaiian pa naka-Hawaiian. Tapos, bigla na lang, pagtas nun, iiyak na lang ako. So, minsan nanonood ako ng may kinakasal sa YouTube. Pagtas nun, iiyak na lang ako. So, pero kailangan kasi yung part ng buhay natin, kahit anong isip ko, kahit anong gawin mo, kahit magalit pa ako kay Lord, hindi nga pwedeng magalit kasi nauna na yung salita niya Hindi ka talaga magagalit. Nauna,
bago namatay si Pastor Tony, nag-i-struggle kami kasi siya parang comatose siya. Pero may kapayapaan ako. At nandun talaga yung faith ko na hindi siya mamamatay. Pero namatay nga eh. So ang nangyari, hindi ko na alam kung mahirap yung magiging damdamin mo. Pero yung na-experience ko, yung kinikwento nila, yung mga experience nila, tapos yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nagigisingin ako ng 1:00, 12:00 para mag-pray, iiyak na lang yung isa kong anak. Tapos yung kinikwento niya na yung nagda-drive siya na nakapikit, hihinto siya sa highway, naiiyak siya. Doon lang ako parang natauhan. Kasi dumating talaga ako sa point na okay na akong mamatay. Gusto ko na ring mamatay. Pero hindi nga yun kasi, kailangan pa pala nila ako, kaya ako nandito pa. 'Di ba? Meron pa akong dapat gawin. At natutuwa nga rin ako kasi after 4 years, every Sunday, nasa sementeryo talaga kami. Every Sunday. Pero ngayon, after 4 years, magpa-5 na siya actually. Doon pa lang kami nag-start na unti-unti na dumadalang na kaming dumadalaw. Okay. Pero from time to time, bigla na lang silang pupunta. Gaya siya, pumunta siya nung Sunday. Minsan ako, nagwo-walking ako hanggang sementeryo. Kasi iyak din na uli ako doon. Wala lang. Ganun lang. Minsan yung bunso ko, ganun din. Basta pag may time na para kasing pag pumupunta kami doon, parang kumpleto uli kami. Pero laging pag uwi namin, lagi kong sinasabi sa prayer na reminder siya na time will come, kami rin hahantong sa ganon. Hahantong sa kinalalagyan ni Pastor Tony. Kaya maging handa. Yun lagi ko ang prayer ko. Maging handa kami to remind them na may Diyos na buhay na dapat paghandaan natin. Kasi lalo sila at their early age, maraming silang gustong gawin. 'Di ba? Minsan, partly, hindi nila priority ang gawain ng Diyos. Pero ako kasi, sabi ko lagi sa kanila, priority natin ang gawain. Mas nais ko na maglingkod tayo sa Diyos kaysa naging masaya lang lagi tayo sa labas, yan. di ba? At saka, actually, ba't di na kayo pumupunta? In fact, it's healthier na sinasabi mo ngayon na hindi na ganun kadalas. Ibig sabihin, nakakalaya ka na dun sa grief, eventually, and then you now have the courage to move on. Amen. Yun ang isang nakita ko sa inyo. Kasi, ba't di nyo dinadala? Minsan akala natin, healthy yun. I have to be honest, hindi na healthy yun. Pag hindi ka makawala, the legacy will always be there, and that's something to treasure. No? That is something na hindi dapat mawala, yung legacy ni Pastor Tony. Pero yung legacy niya doon, kasama doon is move on. Yes. Kasama yun na, okay, I have grieved, but parang sinasabi mo, there's more to life ahead, and God, this is where God comes in, and God has something more for me, at hindi ako pwedeng laging matali dun sa Pasko. So the more you become freer, the more you are, in a sense, nagmamature ka na. No? Kasi ang batang maliit talaga, di ba? Pag wala yung nanay, magtatantrum siya, iiyak yan, di matutulog, di ba? Pero as we grow older, we learn to see the situation in a more realistic manner, given the experience, no? Actually, yung mga ganyang experience, medyo mahirap na harapin eh. But it's where we learn a lot eh. And sabi ko nga sa'yo, you mature more, no? Others, of course, pero mas naging immature. Lalo pa nagalit sa Diyos. Actually, sabi niya, ba't pinag-uusapan niyo na naman yan? Because we want to see the process. Ilang beses na naman natin na pag-usapan to, no? Pero yung ano na nangyayari, mahalaga yun. At yun nga, maganda yung sinabi mo na, the two, kahit ikaw, you're learning to let go, and moving on. Kasi nandoon yun. Ang potential, ang growth, ang success, ang victory, even finding out what is more for you from God will only come when you let go, not because He is not important anymore. He's still a part. Sabi nga nung isang nabasa ko, kahit na maraming taon na yan, there will always be that soft side. Actually, ginamit is an empty side, no, or an empty space na hindi na mawawala yun. Nandun na yun. But you have learned to accept the fact na wala na siya,
And I need to face the life that God has for me. So yung kakantahin ni Vikay, gusto ko, anong title nga ng kakantahin mo? Alam kong may magagawa. Ayun, no? Di ba looking forward yun? Alam kong may magagawa pa ang Diyos, may maganda pang mangyayari. At yun ang buhay nyo ngayon. Ang nakakatuwa sa kanila, na-amaze ako yung nag-grieve sila ng sabay-sabay, tapos nagtulong-tulong sila. Hindi yung pinabayaan ng nanay nyo, no? Hindi kayo pinabayaan ng nanay nyo, basta kanya-kanya, hindi eh. Kaya ang naging resulta, mas nakilala nyo, mas naging trusting kayo sa isa't isa. And that's something beautiful. Ano? So kakantahin ni Sister Vikay, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. And actually, that sums up what is in the heart of our sister here. Marami pa siyang pangarap para sa mga anak niya. Marami pa siyang plano, hindi lang sa mga anak, kundi para sa kanya, sa pamilya. And there's that assurance, in spite of the fact na wala na si Pastor, andun yung assurance, andyan ng Diyos. No? Andyan ng Diyos na kung ano man yung naging pagkukulang, kung ano man yung naging kabawasan, kaya niyang punuan eh. Kaya niyang ibigay ang lahat. At later on, siguro after 10 years or 20 years, masasabi mong, it was a fruitful life in spite of the tragedies, in spite of, and definitely, makikita ng mga bata yan. Ano? Hindi naman malungkot, no? Pero that's a very serious topic that we need to really look at. No? Punta naman tayo sa happy birthday. Jed, samahan mo ako dito. Ayan, Sige po. happy birthday and happy anniversary. So today is May 17, 2025. Happy birthday to Brother Rick Orias. Orias. Brother Marcelino Lucky Jr. Parehong taga Sister Batangas. Christine Sepulveda. Okay. Sister Connie Montinola. Brother Daniel Bayhonan. Sister Hannah and Kate Peralta. Sister Resi Belmonte. Ayan. And happy anniversary to... Brother Marlon and Sister Joy Valle. Meron pa. Brother Rex and Sister Len Dizon. Okay. So happy birthday. Happy anniversary. Happy anniversary Enjoy your po. day. Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Ayan, enjoy niyo ang araw ninyo at
marami pang magandang mangyayari sa buhay ng bawat isa. So medyo tututok ako dito kay panganay ngayon, no? You're 27 now, you're working, no? Yes po. Ilang years ka na nag-work? 5 years, kaka 5 years ko lang po. So, Okay. So, kumbaga, nandun na siya sa point ng buhay niya na nagpaplano na rin siya, siyempre, no? Although, siyempre, kasama lagi sila sa plano mo. Pero sa iyo, as a young man, at this point na sabihin natin na more or less, meron ka ng capacity to make your own decision. Ano ang greatest aspiration mo? Hindi sa pamilya, ha? Para sa sarili mo. Siguro po, ngayon naka-focus po ako sa yung kung paano i-handle po yung savings, then kung paano pa siya palaguin. Then, yun po, parang nandun pa po ako ngayon. Parang kausap ko dito, hindi si Jed. Parang, alam mo, I was thinking more on, for yourself. Kasi pag sinabi mong finances, kasama pa rin sila doon eh. Ikaw mismo, ano yung pangarap mo para sa sarili mo? Alam kong mapagmahal kang anak at mga kapatid. Pero para sa sarili mo, ano ang aspirations mo? Para sa sarili po kasi Oo. parang wala rin po din. Pero yun nga, hanggang sa finances pa rin po kasi ako. Why? Halimbawa po sa investment doon. Why? Siguro para sa future din po, mahirap na rin po kasi na siguro na sa future na nag-work ka din, wala ka pang na anong investment or naipupundar. Kaya siguro yun pa rin po doon pa rin po ako nakafocus. Ngayon. Is it because you want to magnegosyo ka or magtayo ka lang or is it because concerned pa rin yung family doon? Concern pa rin yung family. Okay. Hindi ko rin, po talaga yun. Di ba, at your age, usually, kagaya ng mga kasing edad niya ngayon, gusto niya mag-travel, di ba? Gusto niya, what they call this, magplano, later on, I'll have my family, gusto mong magkaroon ng sariling, walang ganon? Meron naman po siyang ganun, pero nakafocus nga po ako sa, tulad po kasi nga yung nangyari kay Papa, mas gusto naming malibang kaya kaya lagi rin po kaming umaalis. Oo, nag-outing kayo lagi. Outing or camping. Pero mahirap din kasi sana nandun siya, may mga ganun pa ring feeling po. Oo. Yun po. Pero sa po na tulad nga po yung parang goal ko rin po kasi na malibot yung Pilipinas pero dapat kasama sila mama, sila Iko. Yun pa rin yung gusto kong may experience. Kasi pag kunwari ako lang mag-isa, nandun pa rin po yung konsensya na sana kasama ko sila, may experience sila na experience ko. Ganun. Kaya gusto ko talaga na bawat alis ko kasama po sila. How do you see yourself 10 years from now? You're 27, so sabihin natin around that age, how do you see yourself? Yourself, ha? I want you to... Siguro po, sa awa ni Lord, na may family na po, tsaka may mga napundar na po siguro na bahay, kotse, lupa, or may self-improvement na rin po na... so kasama pa rin sa plano mo yan Yes po, eventually. kasama pa rin po. Oo. Sa buhay mo ngayon, ano ang greatest challenge mo? It could be financial. Wag na muna financial, no? Kasi sinabi mo na yan Sa financial po kasi hindi na po talaga sa akin yun kasi kahit wala naman po, kaya na-experience na rin po kasi namin na wala. pero sa tulong ni Lord, Other hindi naman po areas. kami pinabayaan. It could be Siguro emotional, it yung- could be spiritual, it could be anything. Siguro po yung kay Papa talaga po. Yun po talaga yung pinakamahirap na dumaan sa aming pamilya. Tsaka yung yung mag-step up nga sa family. Yun, kung Okay. paano i-handle yung isa't isa namin, sa isa't isa, si Iko, kay Mama. Yun po yung... So talagang ang iyong buhay ngayon is nakasentro sa kanila. Apo, parang Parang ganun ganun. po. Okay. Kung merong isang bagay na babaguhin sa buhay mo ngayon, ano yun? Nothing to do with your dad now, okay? Personally, si Jed, ano yung isang bagay na gusto niyang baguhin sa buhay niya? Siguro po yung maging parang ma-focus ko yung sarili ko sa health
po siguro. Sa health? Yes po, Mike. na What do you mean? yung parang maayos ko muna yung sarili ko po na maging, kasi yun po talaga yung health po talaga yung parang magiging magandang investment po na sa future para mas tumagal ka pa na kung ano mo yung paano ma-handle yung So when you goals mo say po. health, it's I don't know how to put it. Parang gusto mo magpapayat or you want to go into more mas sa sports? Or what do you mean? Isa na rin po yun yung gustong magpapayat, tsaka mas more on ano rin po kasi gusto ko po yung sa sports, sa mga gusto ko pong pumasok sa mga triathlon na hindi nangyayari pero yun po yung mga balak. How do you plan to do that in the next few weeks or months? Hindi, tulad po nga ng, yun nga po yung lokohan na yung mga kasama ko nga na laging day one, yun nga po yung sinasabi. Pero ngayon po kasi yung health, kailangan talagang dahil 27, lahat po parang bata pa lang, grabe na po yung mga na-experience na, yun lalo po sa ano po, sa surroundings ko po sa company, kasi marami na rin po nagkakasakit. At that age, ha? Yes po, mga young age po kasi. Oo. May mga namamatay, kaya yun na rin po talaga yung focus ko. At definitely, ayaw mo pang mamatay kasi may Yes mga po. plano ka pa sa, Ganun po. sa pamilya mo. Sister Bikay, paano mo siya tinutulungan pagdating dun sa health issues niya? Yung, ano kasi sila parang they love Coke, they love soft drinks, juices, di ba? Okay. Food. Ano talaga, lagi kong sinasabi, walang soft drinks. Siyempre gusto nila, ang mahirap kasi sa kanila, wala silang bisyo, di ba? Wala silang bisyo. Parang maliban pinaka-bisyo sa na nila yung Coke. Kumain. Yung kumain talaga. Tsaka parang yun na po kasi nagiging banding namin po eh. Doon po kami nag-uusap, Oo, nag-open up. sabi mo nga, sa pagkainan kayo lagi. Yun po eh. nangyayari. Oo. So, talagang sinasabi ko sa kanila talaga na hindi, tapos siya, kasi nagbabound sila, dati 2 cups, ginawa kong 1 cups. Pero sa sobrang, syempre, mabigat yung trabaho niya. Tapos yung weight niya, malaki siya lalaki siya, hindi naman siya girl. So, sabi niya, Mama, dagdagan mo naman. Kasi bitin daw siya sa 1 cup. So, ginawa ko 1.5. Parang ang laki ng dinagdag, Pero lagi kong nire-remind. Kasi siyempre, health is wealth Anong use nung pera mo kung marami kang pera, kung may sakit ka? Tsaka, very young pa naman sila, tapos ayaw nila. Sabi ko, ako kasi may edad na. Tapos syempre yung experience ko, may maintenance ako sa sugar. So, hindi pwede na bata pa kayo, ganyan na kayo. Kaya kailangan maging healthy living. How do you plan to do that, no? Ngayon na. Kasi I heard the last time you were in a program. You enrolled in a program na nag-gym ka, right? Ano po, parang sumampa lang po kay Brother JJ nun sa gym niya. Kasi may free trial pag parang okay, ganun po. Yung problem po, nawala po parang lumipat na si JJ. Then nawala na ako ng kasama. Oo. Tsaka medyo na-busy rin po sa work. Minsan pag uwi, tulog na po agad. Oo. Pero ngayon po, yun na po yung binabago ko na kailangan may, kunwari, halimbawa, walking na 1 hour or run po or bike. Wala namang masamang kumain lalo na ikaw, physically involved lang ang buong katawan mo. But I think it's more on, you really have to spend time in exercises. Yes po. Yan lang talaga Bawas din po talaga. Bawas kasi kahit nakain ka ng kain, pero meron kang activity, susunugin at susunugin. And isang nakita ko kasi dyan sa pagdating sa ganyan, pag nag-invest ka, kasama pera, magpupumilit ka ng gawin kasi katwiran mo, ginastahan ko na Sayang pera. Oo. Kaya yung free trial, hindi pwede. Kailangan talaga, if you're serious about it, especially, sabi mo nga, especially among young people now, no? Na ganyang edad, diabetic na, especially kung ang family, let's say, diabetes runs in your family, you cannot help it Lalabas at lalabas yun So, to be wise, ay talagang, it's a lifestyle. It's not something that will happen tomorrow. Yes. It involves a lot of discipline. Maganda rin pag-usapan to because there are young people or even adults
nasabi nila na may problema lang sa health, but they never really invested on it. You really have to spend, not just time, you have to spend money. Talagang, kumbaga, yung kagaya yung pinupuntahan namin sa Baguio, no? Pag nagbigay ng ng vitamins, kasi maganda siya, vitamins siya. Ang pinakamababang vitamins na cost is about 25,000, 20,000. Okay? Ang dami mong iinumin. Anong motivation ko doon? Mahal. So, kahit na nag-clog na yan dyan, iinumin mo kasi, nag-invest ka no? So, in anything, siguro even in relationship, if you don't invest, it will not grow. Tama. Nothing will happen. So you can think about it, you can dream about it, but unless you invest on it, walang mangyayari talaga. No, para sige, pangarap na lang. But ayun, nabanggit naman as a young person, pero spiritually, scale of 1 to 10, nasaan ka doon sa relationship mo kay Lord? Siguro po nasa Mike? 8 to Wow, 9 po. taas. Why? Please. Ay, tulad nga po nung sinabi ko na tinuro rin po kasi nila mama, kapag may nararamdaman kaming kalungkutan or every biyahe namin, lagi kami nagpe-pray. Parang yun po yung naging sandata namin. Mhm. Na yun po yung nag-guide sa amin at saka nagko-cover po. Na every decision na ginagawa namin, kailangan nandun lagi si Lord Mhm. para mag-guide ka tsaka hindi ka mawala. Yan po. Ang maganda umpisa ng ng kayong magkapatid kasi ang faith talaga is learning to be totally dependent on God. Yes po. Na hirap tayo pare-pareho doon. Kasi it means that you have to forgo even your rights at times, di ba? Kaya sabi mo nga, pag nagdasal ka at sinabi ni Lord na huwag mong gawin yan, ito gawin mo, natuto ka ng maging malleable, alam mo, yung parang sa putik, malleable in the hands of God, na pag sinabi ng Lord, huwag, hindi mo ginagawa. No? Of course, we all make mistakes. Pero maganda doon is yung attitude. Again, it's a discipline. No? Apo. How do you nurture your spiritual life? Paano mo siya pinalalago? Maliban sa prayer, how do you... Siguro, kunwari, habang siguro, yung sinasabi ko, nag-aano kami, na sa kapag kainan, doon nga po sabi ko na nakapag-usap kami, merong part din po kasi na halimbawa na may question kami about Bible or spiritual na kailangan naming malaman. Lagi kaming pumupunta kay Mama. Si Mama talaga yung puntahan namin para halimbawa na may question kami na litong-lito kami about sa Bible or question sa buhay na about sa spiritual. Si Mama yung nag-search kami, nagbabasa, pero iba pa rin kasi yung experience ng Totoo yan. ng tao na paano nila i-handle po yun. Totoo yan, no? Pero maganda sa inyo, naturuan kayong mas-center talaga Yes po. sa Word of God. Yun talaga ang parang, no matter what happens, we will always go back. Apo, yun nga po yung giging thankful kami na mga anak ng worker kasi dito kami po lumaki sa Comfy na guided po tsaka na tulungan kami na hindi mawala ng landas, parang ganun po. Alam mo, yung awit ng pag-ibig yata, parang na yan, no? Parang repeat. Salamat to, nagpapasalamat kami dito kami lumaki sa church, no? So, malaking bagay yon, no? Napakalaking bagay yon. No matter what, sabihin, tao pa rin yan, marami pa rin ugali na dapat baguhin. Kasi share ko lang po na Sige, go. kasi po ako nagwo-work ako sa labas. Lahat po ng tao or experience nila or sa mga katrabaho ko, nakikita ko po lahat yung parang buhay nila kasi pag may question sila, minsan sa akin din po nag-open. Kaya yun po, parang nakita ko yung mga buhay nila na hindi siya kaaya-aya or hirap na hirap sila. Kaya siguro gano'n na lang po ako thankful na guided kami ni Lord na na may Diyos sa amin po. Paano mo nasabi na, kasi hindi naman natural yun na may office mate ako, mag-open up. What do you think make them come to you at nag-open up? Sa akin po kasi ginagawa ko, pinapaalam ko naman po sa kanila na Christian po ako. Okay. Kaya then siguro po magaling na rin po makisama. Tsaka
halimbawa na may napagkukwentuhan na may konting problem or struggle, sinasabi ko po na siguro parang nasi-share ko po si Lord sa kanila. Halimbawa na nga po halimbawa kasi mahilig po ako magmotor. Okay. Sa simple act lang po na bago po kami umalis na grupo, sasabihin ko po, ay pray muna tayo. Malaking bagay po yun na magiging seryoso si lahat na nawawala yung biruan pag sinabi ko na pong ganun. Kaya yun po, thank you Lord po sa ganun. You have the courage to bring them to the Lord. Yes po. Hindi ka nagdadalawang isip na banggitin ang pangalan ng Diyos sa kanila. Apo. Tsaka parang hindi na rin, parang matanda na rin po kasi kami na mahihiya ka pa na i-share. Tsaka wala rin naman pong mawawala na mas nakatulong ka pa po sa kanila. Maganda yun kasi nakikita mo yan, pero maraming taong kahit Christian, hindi magawa yun. Ano? Pero sa'yo, sa buhay mo ngayon na dinadaan ng ganyan, maliban dun sa prayer, paano ka nakikisama sa kanila na somehow yung pagka-Kristiyano mo, not because you want to show it, pero alam mo, somehow, alam mo, nakakapag-testify ka indirectly dun sa pakikisama mo sa kanila. Sa work po kasi namin, sa every trabaho po kasi nasa field po ako. Oo. Sometimes po kasi kapag nasa field ka, may kasama kang isa or sumasama sa'yo. Lagi. Lagi. Okay. Then, kapag ganun po, kunwari, malalaman mo po kasi sa isang tao, sa amin, na kapag parang, kasi hindi, may kilala muna siya kasi may mga tumatawag sa kanya, sa family nila, tas kapag may problema, maririnig mo rin po eh. Mhm. Kaya doon po pumapasok na parang naku-curious ako kung ano po yung nararamdaman So nila. how do you open up pagdating sa ganyan? Ayun, sinasabi ko naman po na, syempre po mag-uumpisa sa anong problem mo, paano mo siya i-handle. Parang sinasabi ko na lang, siguro, halimbawa po, sasabihin ko na, siguro bro, kailangan, yung faith, parang yung mag-pray ka, humingi ka ng help kay Lord. Parang sinasabi ko po na ganun. Na para, in case na may decision ka na nahihirapan ka, may guide ka na tutulong sa'yo. Parang ganun. Alam mo bang nagsasalita ka? Ministro yung dating mo sa akin. Kaya maybe, bahala na, tatanong ko to. Have you ever thought of going full-time or are you just entertaining, okay? The fact na baka one day mag-full-time din. Did it ever occur to you Apo. na one day na pwedeng maging minister ka? Yung question naman po yan, hindi na po bago sa amin na... Okay. Apo, kasi pag kaming mga anak ng worker, parang... Pinag-uusapan nyo? Napag-uusapan din naman po. Sige, Pero- sali kami Apo. sa pinag-uusapan nyo. Sige, go ahead. Apo. Pero yun naman po, kapag nakikinig ka sa kanila, ayun nga po yung lagi naming sinasabi na, siguro pag nag-retire po ako, or kahit magbata ako mag-retire, gusto po namin talagang maging worker. Or maging pastor, ganun po yung dream din po namin na siguro na pinagpipray namin kay Lord. Okay, nabanggit mo sila. Kid tayo. Apo. Personally, nung bata ka, nakita mo, lahat naman kami, may pinagdaanan kami, right? Apo. Alam na, Bikay, hindi ba? Hindi madali. Hindi dahil sa kung ano pa man, kailangan daanan eh. For us to be able to testify about the power of God. Hindi ka ba nagkaroon ng parang ayoko yata maging worker? Tas ito, was there a time when parang hindi ko yata gusto to kasi yung mga dinaanan, yung mga testing. How as a child, nung bata ka pa, paano mo tinitignan yung mga dinadaanan yun? Siguro po hindi ko po siya nakita na ganun. Nakita ko po siya na yung napagdaanan nyo na po, then doon po kayong nagbago na naging worker. Parang Hindi, ganun pero po. ikaw, nung maliit ka pa, kasama ka doon, siyempre nadada. Ano ang insight, ano nakikita mo noon na it could have encouraged you, it could have discouraged you, pero sa'yo, mas na-encourage ka kahit na yun ang dinaanan nyo? Hindi ka nag-question na parang ang hirap naman yata maging worker sa dadaanan. Meron din pong ganun na lately lang din po na Na-resolve. parang medyo Paano na-resolve?
Ano rin po, question din po kay mama. Kasi sabi nga, hindi naman talaga question na Oo, kasi parang oo, calling din po yun ng Oo. ng mga worker na kahit anong mangyari. Kasi nung bata pa nga yung sinasabi niyo po, na-experience din po namin na hindi naman, halimbawa lang po na hindi naman po talaga ganun kalakihan Oo, yung kasama yan blessing. eh. Oo, Pero oo. may kita po namin na thank you Lord sa tulong ni Lord. Tulad po nun, ngayon, nakagraduate po kami. Oo, oo. Sa ano po yun, ang lagi pong sinasabi namin, sinasabi nila mama, nila papa na sa tulong ni Lord na hindi tayo papabayaan talaga. Nakita ko nga sa sinabi mo iba ho yung tingin ko eh. Opo. No? Iba ho yung nakikita ko. Siguro ang nakita mo is paano ang Diyos ay kumilos sa buhay Yes mo. po. So, I'm praying and nanay mo rin is praying. Sabi mo, early retirement. Uy, maaga-aga yung early. Sister Bikay, how would you take it kung mag-full-time siya? Halimbawa. Sa akin kasi lagi ko naman itong sinasabi na kahit na bumalik ako sa yung kabataan, hindi ko pa rin ipagpapalit na ako'y naging manggagawa. Marami ako na-experience na mahirap, pero mas higit na mas gusto kong maging manggagawa. Ganon din ang sinasabi ko sa kanila. Siguro medyo mahirap kasi nagwo-work sila ngayon. Kumbaga nauna silang nag-work eh. Mahirap siguro, pero hindi ako tatanggi pag si Lord ang pumili sa kanila. Kung tinawag sila ni Lord, so be it, di ba? Kasi alam ko kung paano maging iba kasi talaga ang pangunawa ng mga tinawag ng Diyos. Para sa full-time hindi yung, kasi pwede naman din silang mag-serve na yung yung sa ibang paraan. Pero as full-time, iba kasi yung may calling ka. Hindi mo may experience yung hirap talaga na totoong hirap kasi lagi mong katuwang ang Diyos. Alam, yung physically mahirap, pero talagang iba kasi spiritually hindi siya mahirap. 'Di ba ang hirap intindihin? Puro mahirap eh. Totoo 'yun. Physically or yung sa totoong buhay kasi nasa mundo pa tayo. Mahirap siya talaga. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, spiritually, hindi talaga siya mahirap. Kasi nandyan siya, kasama natin. So, Yun siguro yung mga manggagawa So what talaga. you're saying is mas nakafocus kasi sa spiritual rather than Yes. sa dinadaanan. Yes. Okay. Si Brother Jed nga is, ano word mo kay Lord? Siguro po basahin ko. Kaya pala hinahanap niya kanina. Sabi niya. Siguro po, ang word ko po is Psalm 25 verse 4 to 5. Okay. Show me the path where I should go, O Lord. Point out the right road for me to walk. Lead me, teach me, for you are the God who gives me salvation. Naiintriga ako dyan. Pakiulit nga, mas malinaw. Psalm 25, 4 to 5. Show me the path where I should go, O Lord. Point out the right road for me to walk. Lead me, teach me, for you are the God who gives me salvation. Light verse pa yan? Ngayon po. Opo. Anong take mo dyan? Ah, Kasi yan eh. Sige, ikaw muna. may tawag po, nakalimutan ko. Pero parang yun po yung, parang sinasabi po yung, parang pinipray ko po kasi na yung kung anong gusto ni Lord para sa akin. Ay, kung ano yung gusto ni Lord na para sa akin or kung ano pa yung, anong tawag dun? Parang, Kung anong direksyon ng buhay mo? Or ganon? parang ganun po na gusto niyang ipagawa na hindi ko po questionin na siya po ang bahala po sa akin. Yun po yung parang yung ko po doon. Ang galing kasi hindi niya sinabing, Lord, ito gusto kong maging, di ba, Sister Bikay? Gusto ko itong ganito, gusto kong makarating yun. Hindi, siya nagtatanong eh. Opo, para kasing naging na-experience ko rin po yan, yung nag-work ako. May times po kasi na, ako po kasi aircraft mechanic po ako eh. Okay. One time po na, and kahit anong apply ko po na hindi po kasi matanggap. Kasi ang nangyayari po kasi sa aviation po na mga company, mas malakas yung kailangan may kakilala ka or kailangan po magbayad ka muna, may experience. Pero sa nga po na ginawa ni Lord sa akin na buti na lang po na time na sa ngayong trabaho ko na nag-open sila na
dapat ang tatanggapin lang po nila is yung mga IT or mga engineer. Okay. Pero nung time ko po na need na kailangan ko na pong mag-work, doon po siya pumasok na sabi ko nga po kay Lord, or una nga po kay Papa, kasi sa kanila po na sabi ko, papasok po ba ako dito? Tutuloy ko po ba to? Kasi dapat, nung time po kasing yun, mas ano po ako na may kasama. Pero doon din po ako natuto na hindi lahat laging may kasama ka. Tama. Apo, kailangan mo rin mag-step up mag-isa. Yun nga po yung time na humingi ako ng payo sa kanila kasi yun po yung, kung halimbawa po yung time na ito na yung oras na pupunta na po ako doon, pero nandun po ako sa parang ayoko na or tutuloy ko pa ba. Pero yun nga po yung inano na dapat sabi nga ni Papa noon na ipag-pray mo kung yun talaga. Kasi 2 beses po siyang nag-open yung company na yun na may opening sila. Yung una, hindi pa po ako sumipot. Then doon na po ako nagpe-pray na siguro kapag natanggap ako sa aviation or hindi na po ako tutuloy sa aviation kapag natanggap na po ako dito. Parang ganun po. Okay. So, Then, thank you Lord, hanggang ngayon hindi po niya ako pinabayaan. Tsaka nung sa aviation kasi, nung nag-pandemic po, nagtanggalan ng tao. Then, thank you Lord nga po sa company ko ngayon na kahit nag-pandemic, mas nag-focus po sila sa mga ano nila. Kaya ako na-intriga dun sa Psalm 25 mo. Searcher yun eh. I'm not assuming this. What I'm saying is, you are not happy in a sense na parang sinasabi mong, hindi pwedeng ito eh, meron pa. Parang gano'n. At ang Diyos nagbigay sa iyo, no? Parang, and God wants you to pursue that. Hindi ko naman sinasabing, sinasabi nila full-time ka, ayoko maging assuming doon. Although that can be a part of it, no? Pero maganda sa iyo is, kung sa ibang bantaan, di ba, bigay, matrabaho na ako, okay na ako dito, di ba? Mga benefits na. Yung binigay ng word sa iyo, hindi eh. Sinasabi ni Lord na, seek me out because hindi pa yan. Meron pa. It could be a full-time work. It could be anything. Pero maganda sa'yo, hindi ka na natili na, eto na, okay na ako dito. Pwede na. Di ba? Ang Lord na nagsasabi, seek out more. Na tanungin mo pa ako kasi meron pa akong nakahandang ibibigay. Yung isang topic natin noon pa kay Sister Ria, yung pre-package, no, na yung buhay natin noong pa man, pre-package na yan eh. So sinasabi ni Lord sa'yo, hanapin mo pa kasi meron pa yan. Una-una, bata pa siya. No? Kaya excited lang ako kasi kasama doon, ano mo yun, calling yun eh. Hindi calling na mag-full-time, kundi alamin mo yung calling mo. Yan ang sinasabi ng word sa'yo. Alamin mo yung calling mo. I'm working something in you right now. Now, seek it out. At maganda sa'yo kasi andyan na yung heart mo na nananalangin, andyan yung heart mo na nagtatanong sa mama mo, at if ever naman mag-full-time ko, kita mo, wala namang problema. So you're at the exciting point in your life. Kasi bago lang ho ito. Akala ko nga, hindi, bago lang ho ito. Ba't binigay sa'yo? Hindi naman magbibigay yung Diyos. Wala lang. Hindi, no? So, congratulations. Mukhang merong pa talagang, meron talaga. Pero ang Diyos na nagsasabing meron pa, ha? Meron pang darating at malalaman mo yun. So, looking forward ka doon. No? Finally, last question. No? We have a few minutes. Ayun na yung word. No? What are you looking forward in the next, siguro, in the next years or so, maliban doon sa financial side, as a whole, your life as a person, as a Christian? Siguro po mas mapalaki po yung relationship ko kay Lord na kasama din po yung family na always na guided kami. Then sa mga plan namin sa buhay na ang pinag-pray namin na manggaling kay Lord para nasa right path po kami. Palagay ko, yan ang mangyayari talaga. With your attitude, tapos mother mo, pareho kayong ginaguide, you'll get there. I'm very sure of that. So, may awitin ka rin. Ano title ng awitin mo? Naalala mo ba? Tanging sa'yo lamang, Jesus. Ano? Ayan. Sige, let's hear the song. Ang ganda nga eh. Parang tamang-tama sa kanya eh.
sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang karangalan. Hindi namin ito maangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo limutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan hinirang. Sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsamba. Para sa dakilang manunubos, si Jesus ang dahilan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong mga gawa. Para sa iyo ang dakilang parangal. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo limutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan hinirang. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo limutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan hinirang. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo limutin. Pagpapala'y natatamo itong bayan hinirang. Beautiful song. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang karangalan. Yan ang heartfelt singing. Kanya nagpa-practice kami, hindi ganyan pagkakanta niya eh. After we did this discussion, kwentuhan natin, yung kanta mo, para sa'yo talaga yan. Thank you, Lord po. So, maraming salamat again. Thank you, Lord po. Ako natutuwa kay Bikay, madaling sabihin, Bikay,
Tayo? Sige, sige. So, maraming salamat kay Sister Vicaya at of course kay Jed, and more blessings to come. And one day, hopefully, balik uli dito, update kung Yes, ano po. nangyayari. So maraming salamat din sa mga kapatid na naririto na we talk about grieving, we talk about coming together as one, as a family. We talk about vulnerability and, carrying the burden of one another. No? And these are all Christian principles that are applied, na-apply sa buhay ng bawat isa. At nakita naman natin ang resulta. At alam natin na pagkatas nating mapanood dito, alam mo yun, may pag-asa pa. Marami pang magandang mangyayari sa buhay ko. Kaya wag ho kayong mawawala tuwing Sabado, samahan nyo kami sa serye ng Awit ng Pag-ibig. At bago kami magtapos, siyempre, pasasalamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong hinihiling, kundi ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo,